Magandang gabi mga kabayaning Pilipino. Andito na naman tayo para sa pagbigay ng konting reaction, no? Regarding doon sa APEC Summit kung saan dumalo yung, no, si The Junior. Tapos andoon din si Trump, presidente ng Amerika, nakipag-meeting sa iba't ibang world leaders, including Xi Jinping. And then marami pa, sa mga I think 11 ata yun na mga world leaders na nakipag-meet si Donald Trump. Tapos hindi man lang nabalitaan natin na nagkaroon siya ng schedule, no, si BBM kay Trump na mag-meeting. So siguro meron tong behind the issues, no, ganun. Bakit parang iniiwasan ni Donald Trump si BBM? So siguro nung pagpunta nila, nasettle na siguro doon. Baka hindi lang na kasi natin alam. But this is my observation lang. Based lang to sa observation ko sa mga nangyayari. Bakit parang naitsapwera ang Pilipinas? Na which is, di kung tutuusin, halos ang dami nilang mga IDCA site dito sa atin, sa bansa natin, no? Mga limang IDCA sites maglagay pa nga sa Mindanao, sa Palawan, no? Tapos mayroon pa silang sinasabi na ironclad. Kung tinuturing tayo ng Amerika na as in partner regarding sa sa military, or di kaya business partners, ganon, hindi dapat sana nagkaroon sila ng pagmi-meeting. Kasi lahat ng mga world leaders andun. Bakit kay BBM parang wala man tayong narinig na the Philippines and the America nagkaroon ng negotiations, and then the China? Para bang napakababaw ng tingin ng Amerika sa mga Pilipino. Hindi ko maintindihan. Tayo namang mga Pilipino, lalo na tong mga presidente natin, dikit tayo ng dikit sa Amerika. Hindi nga tayo tinatrato ng patas. Bakit ba lalo pa na, bakit ba lalo natin pinagdiinan yung mga sarili natin na idikit sa kanila na di naman tayo tinatrato ng maayos? Diba mas maganda, mas maigi kung nagkakaroon tayo ng sariling foreign policy, yung independent foreign policy na wala tayong kinikilingan. Tingnan natin kung di maghahabol yan yung Amerika sa atin. Kasi in the first place, ayaw nilang mawala ang Pilipinas sa Asia. Mula pa naman noon mula umpisa, ang baba na talaga ng tingin nila sa pagkatao ng mga Pilipino. Tingnan mo yung mga veterano natin, hindi man lang masyado na-recognize ng Amerika, no, during World War II. Pero maraming nagbuwis, no? Meron pa nga sinabi si Douglas MacArthur, give me 10,000 Filipino soldiers and I will conquer the world. Masyado siyang believe sa mga Pilipino, but wala, pero di naman tayo recognizable sa kanila, no? Di ni-recognize yung natin sa mga Amerikano. Ito alam mo, ang kasi ang Amerika, sila sa business. Pag mapakinabangan nila isang bagay, yan. Kasi kung saan yung interest nila ang doon sila, no?
So, hindi nila tinitingnan kung ikaw ba ay allied or ano man something na which is wala naman silang masyadong pakinabang sa'yo. 'Di ba? Ganun lang naman yan eh. Kasi kung tinuturing tayong business partner or allied, no, ng Amerika, then every time makikipag-ugnayan siya, no? Yung presidente nila. Kaya tayo tama lang naman yung ginawa ni former President Duterte na magkaroon tayo ng sariling independent foreign policy. Huwag tayong nakapokus na lang dyan sa Amerika na yan. Kaya nga tayo parang tinatrato tayo parang aso eh. Parang tuta, sunod-sunuran na lang sa kanila. Kung anong gusto nila, sunod-sunod na lang tayo. No? Yung EDCA sites na yan, pinatanggal na nga yan ni former President Erap Estrada. Gawa ng ayaw niyang magkaroon ng dito ang Amerikano. Kasi nga, gusto natin magkaroon tayo ng sariling independent polisiya. No? Na walang mag-uutos sa atin na hindi tayo inuobligang sumunod sa kanila sa mga nila. Ito kasi sabi nila yung presidente daw ngayon Marcos di daw palaaway. Kung di ka pa naman palaaway, di ka nga palaaway, pero anong nangyari sa bansa mo, sa ekonomiya, nalugmok? Kailangan bago mo inano yung you should think first na ang Amerika ba ay handang tumulong. Mag-iiba-iba ang presidente din ng Amerika eh. Ngayon kung makipagyera tayo sa China, then may assurance ka ba na tutulungan ka ng Amerika? Na iba naman yung presidente nila, si Trump. Kay Biden, okay. Pero si Trump ngayon eh. Tingnan mo si Trump, nakikipag-negotiate pa sa China. How come na kung magkaroon man ng conflict dyan sa West Philippine Sea, sa tingin mo tutulong ang Amerika sa'yo, sa Pilipinas? Kahit nga si Browner aminado siya na hindi basta-basta tutulong ang Amerika. Then bakit para bang lahat na lang ng presidente maliban lang kay former President Duterte na talagang may paninindigan? Kaya naman nating manindigan eh. Kaya nating yung sarili natin i-prove na kaya nating kahit wala yung Amerika. Na tumayo sa sarili nating bilang isang independent country na may sariling polisiya at hindi umaasa sa Amerika. Ang nagiging sugar coated kasi yung dating natin dyan eh. Tapos ngayon, gusto mong kausapin ang China at himukin sila na mag-invest dito kung hindi ka pa naman na pagka-presidente. Bago ka gumawa ng hakbang, wala namang mag-ano sa'yo niyan eh, kasi ikaw yung chief architect of the foreign policy. Ikaw yung magde-decide. Walang mag-ano sa'yo dyan. Pwera na lang kung nadidiktahan ka, yung mga taong nasa paligid mo, hindi naman yan hinalal ng taong bayan. Kaya wala yung karapatan, magbibigay lang yung advice. Kung sinusunod mo naman, hindi mo pinag-aralan kung tama ba yung advice na yun, din sinasabi ng mga aliporis mo dyan, ganito, ganyan. Kasi nga, magaling naman kasi na kagad ng presidente natin. Dahil nga hindi mo naman sila sinasaway. Sinusunod mo kung ano yung nila,
Na which is, ang kaya lang naman nilang patakbuhin, kahit nga siguro yung mga alipuris mo dyan sa Malacanang, pahawakin lang yan ng barangay, isang barangay, magulo pa. Mapagkunwari kasi yung mga tao na yan, ikaw, through base your experience, matagal ka ng politiko eh. Ay, saan ba yung pinagmamalaki mo doon sa Ilocos? Mula nung naging congressman ka hanggang sa naging gobernur ka, tapos may mga pinagmamalaki ka sa Ilocos na napapa-improve mo. Then why should not apply that? I-adapt mo kung ano yung mga napa-improve mo sa regions mo. Then i-adapt mo sa national level. Hindi yung tingnan mo, hindi parang nanglilimos tayo ngayon. Nagmamakaawa ng mga investors. Ni ultimo yung presidente ng Amerika, ayaw tayong kausapin. Ayaw makipag sa atin. Yung mga ibang world leaders, ayaw makipag sa atin. So nagiging kawawa tuloy ang labas natin. Nagiging tayo. No? Dapat man lang magiging tayo ba? Nasa bawat natin bilang isang bansa, unahin mo kung ano yung nararapat para sa bansa mo. Ipakita mo sa kanila na kaya nating manindigan, na may sarili tayong pulisiya bilang isang bansa, isang malayang bansa, na hindi kayang diktahan ng sino man, na walang magdidikta sa atin. Kahit maliit na bansa lang tayo, ipakita natin sa kanila. Di porkit naging alay tayo sa kanila, ganun-ganun na lang. No? Kaya mo yung friend to all, enemy to none. Baka-estupido mo naman na presidente eh. Kaya hanggang dito na lang mga kabayani Pilipino. Maraming salamat po.